Hi guys! So for this video ay tayo ay magkukwentuhan dahil gusto ko rin magkwento sa vlog na ito sa aking page, no. So bilang isang vlogger ay hindi lang pag-vlog ang aking ginagawa kundi ang pinaka main responsibility ko, ang work ko ay duties and responsibilities ko ay isa po ako sa mga frontliner ng DSWD, particularly po sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. So isa po akong municipal link / social worker. Ayan. So I am a registered social worker. So itong pag-vlog na ito ay kumbaga libangan ko lang siya, no? So for today ay tayo ay magkukwentuhan dahil meron akong ikukwento sa inyo na dapat ay malaman ninyo. So, ang pagkukwento ay pag-share ito ng iba't ibang kuro-kuro. So, kung kayo man ay napapanood ito at alam ninyo na ito ay makakatulong o makakahanap doon sa mga hinahanap namin sa programang ito, ay baka naman po i-share ninyo itong video na ito, no? Para makatulong tayo sa kanila. So, anyway, ang ikukwento ko sa inyo ay patungkol ito sa mga potential beneficiary ng Pantawid Pamilya Filipino Program na kung saan hinahanap namin sila starting sa noong May. Ayan. So noong May ay nag-start yung pagbaba ng mga pangalan ng mga potential beneficiary ng programa. So ibig sabihin, sila yung mga target na i-registered sana sa program para sila ay maging beneficiary. So kasi dati ay sobrang marami nagtatanong sa amin, especially pag kami nasa field, na kung paano daw ba maging Pantawid beneficiary. Paano ba mag-apply, mga ganung bagay, no? Sinasagot naman namin yung mga katanungan nila, pero nagtataka lang kami ngayon na binaba na yung mga pangalan at nag-communicate na kami, nagpatulong na kami sa mga partner namin sa barangay dito sa Taytay, Rizal, ay talagang hindi pa talaga namin mahanap or hindi pa talaga sila validate sa amin sa office. Hindi pa sila, in short, hindi pa sila nagpapakita sa amin, no? May nagpapakita pero mayroon ding hindi nagpapakita. So halimbawa lang ay meron kaming target for our second round, kasi second round na siya, pangalawang round na. So yung una meron ding variance, ngayong second round meron ding variance. Ang ibig sabihin ng variance ay yun yung hindi nagpapakita talaga, no? So we have 299 yung second round namin na inahanap namin, at nagpatulong na kami sa mga partner LGU, no, sa MSWDO, sa mga barangay. Ayan, so nagpatulong kami na nagpakita. Yung iba ay na-post na po siya sa page ng kada barangay. So ngayon ay marami pa rin talaga hindi nagpakita. Ayan, so yun ang hindi namin maintindihan. Nawa ay kung sino man po ay nakakapanood dito, ay nawa ay mai-share ninyo sa kanila na baka naman pwedeng silipin nila yung pages or page ng mga barangay na baka nandoon yung kanilang pangalan, at makipag-ugnayan po sila sa opisina, no? So ang aming opisina ay matatagpuan sa Bagong Palengke, 3rd floor po ng Taytay, Rizal. Ayan. So sayang din naman po kasi yung pagkakataon na maraming mga Pilipino, especially yung mga nasa laylayan, na gusto nila maging beneficiary ng program, pero hindi po sila nasama sa listahan. Itong mga taong ito na binigyan ng pagkakataon na maging potential na beneficiary ng programa, ay hindi pa rin talaga sila nagpapakita. Nakakalungkot lang talaga, no? Kung ikaw ay na-interview noong 2023 ata, 2023, 2024, ganyan, ng CBMS. So kayo na po magbahala mag-research kung ano ang CBMS. Sila po yung nag-house to house sa mga staff ng PSA para mag-interview sa kada house, no? So yun po ang naging dahilan, yun po ang naging basihan kung bakit mayroon tayong potential beneficiary ngayon, no? So ngayon binaba nila yung mga pangalan, at kami naman ay nakipag-coordinate sa barangay, sa MSWDO, na para matulungan kami na mahanap itong mga beneficiary ito. Ay yun nga, kunti pa din yung nagpapakita. Marami ang hindi nagpapakita kaysa sa nagpakita. So nakakalungkot, So guys, kung sino man yung may mga kamag-anak, mga Muslim ka man o Kristiyano na nakatumira dito noong 2024 at na interview ng CBMS, ay silipin nyo po yung mga post ng barangay ninyo ng mga potential beneficiary. So baka po ay nandoon yung pangalan ninyo, no? At kung nandoon man yung pangalan ninyo at wala kayo dito sa Taytay, ay pwede naman po ninyo
lakarin po diyan sa inyong lugar kung saan kayo ngayon at makipag-coordinate lang po kayo sa amin ng mga municipal link para ma-process nyo po yung inyong pagiging beneficiary ng programa, no, sa inyong lugar. Hindi na po kailangan pumunta dito sa Taytay or bumalik dito sa Taytay para makag-process dito. So all you have to do is makipag-coordinate po kayo sa inyong municipal link dyan mismo sa inyong lugar, no? Kasi ang mangyayari ay sila ang makikipag-coordinate sa amin, then after that ay ipaprocess natin yung inyong pagiging yung inyong documents. So be sure po na meron po kayong mga documents na may submit dyan sa inyong lugar. Okay? Ayan. So ganyan po yung mga minsan na ginagawa ng mga potential beneficiary sa ibang lugar na nandito na sila sa Taytay, tapos nakikipag-coordinate sila sa amin, then nakikipag-coordinate kami kung saan sila galing na municipality or provinces. Ayan. So, kami po dito sa programang ito, mga staff, ay tulungan po kami dito. No? So, gusto namin po ay masama po kayo dito sa programa ito pag kayo po ay qualified. No? In addition po mga kapatid, meron din pong, hindi lang po second round, kasi meron pa pong mga susunod na round na mga potential beneficiary na ibababa namin sa barangay. Kaya dapat po ay, kung kayo po ay umalis dito sa Taytay at alam niyo na kayo ay na-interview ng CBMS, I suggest po na i-follow niyo po, I encourage na i-follow niyo po yung barangay, yung page ng barangay dito sa Taytay para po makita ninyo ang inyong pangalan doon, no? Kasi sayang po naman po yun. At malaki pong tulong ito sa inyong mga anak, especially doon sa mga nag-aaral. So, yun lang po. Ako po si Remas TV /registered social worker na nagtatrabaho sa Pantawid Pamilya Philippine Program. So nawa po ay makatulong itong aking video. Bye-bye!